Anong nangyayari? Hindi ako makapaniwala na buhay akong muli isang buwan bago ang pagsalakay ng mga halimaw. Napabilang pa ako sa zoo. Matagumpay na na-absorb. Nadagdagan ng isa ang evolution point. Isang hotdog lang kada araw. Paano ako lalakas kung puro ganito lang ang pagkain ko? Noong halos mawalan na ako ng pag-asa sa misyon ko, binibigyan naman ako ni Liu Ruyan ng 2 toneladang karne araw-araw. Pati buong bansa inutusan niyang magpadala ng pagkain sa akin. Pati binili ng gobyerno ang lahat ng karne sa mundo para sa akin. Dahil galing siya sa hinaharap, nagbalik siya dito. Alam niyang ako lang ang pag-asa laban sa mga halimaw. Ay, palugi ng palugi ang zoo. Sa ganitong kalagayan, isang linggo pa, magsasara na tayo. Director, may malaking kliyente po. Mag-i-invest daw siya. Nan. Ako si Liu Ruyan, anak ni Liu Qingsong, anak ng pinakamayaman. Bakit siya mag-i-invest sa zoo? May espesyal ba dito sa lupa na to? Kailangan ko makontrol ng 100 ang zoo. Magkano ang kailangan? Gusto ko lang sana pangalagaan ng Liu family ang zoo na ito. Basta huwag ibenta ang mga hayop namin. Ayos lang, gagawin kong pinakamaganda ang zoo. Pero gusto ko munang maglibot at makita ang mga hayop, lalo na ang area ng mga ahas. Walang problema, ipapasyal ko kayo. Dito po, dito ang daan. Nasaan ka? Saan ka na? Mahilig ba talaga ang anak ng mayaman sa ahas? Director, may problema. Isang malaking sawa ang nakatakas. Pumasok pa sa area ng mga butiki. Ano? Pupunta na ako ngayon. Siguradong dragon ang ahas na iyon. Nagutom lang kaya lumabas. Kaya butiki ang nagustuhan niya. Nakita rin kita sa wakas. Sa buhay na ito, palalakihin kita agad. Gagawin kitang pinakamalakas na dragon. Nako, ito na lang ang natirang butiki. Kapag namatay pa, isasara na ang area na to. Sayang, pero sa harap ng dragon, pagkain ka na lang niya, sa harap ng napakalaking sawa, siguro desperado na siya. Kapangyarihan ng dragon. Ano nang nangyayari? Ano nang nangyayari? Baka ang butiking ito ang tunay na dragon. Pagkain ka, gusto mo pang tumakbo? Ah, ah, ah. Naku grabe, sobrang astig ng butiki na to. Director Lee, mag-invest agad ako. Gusto kong alagaan ang butiking to. Agad-agad padalhan ng karne. Lahat ng karne ipadala. Pakainin ng busog. Sige po, Miss Liu. Aasikasuhin ko na po agad. Kumakain. Nadagdagan ng 3 evolution points. Ah, bakit lalo siyang lumalaki? Ang bilis niyang lumaki. Baka halimaw ito. Normal lang yan, Director Lee. Papirmahin mo lahat ng tao ng DHE. Isara ang zoo ng 1 buwan. I-renovate ko. Bubuksan ulit 1 buwan mula ngayon. Opo, huwag kayong mag-alala. Simula ngayon, tututukan ang butiki. Humanap ng mga magbabantay. Walang pwedeng makasakit sa butiki. Evolution point, 32. Sana may makatipid pa akong pagkain. Kulang na kulang pa ang karne. Kung araw-araw ganito lang, baka mamatay ako sa gutom dito. Hala, dumating na ba ang ayuda ng gobyerno? O parurusahan na ba ako ngayon? Bakit ngayon, ang sarap ng pagkain? Butiki na lang ang may sugar mommy ngayon. Bakit wala man lang nag-aalaga sa akin? Anak pa naman siya ng pinakamayaman. Balita ko si Liu Ruyan ay campus beauty sa King University. Nakakainis, butiki na lang panalo. Liu Ruyan, sino siya? Bakit niya ako inaalagaan? Hayaan na, wala akong pakialam. Baka mahilig lang talaga siya sa butiki. Basta may pagkain, okay na ako. Sobrang dami ng karne nitong mga araw. Parang langit dito. Anak, nabalitaan kong binili mo ang zoo. Pwede mo bang sabihin kung bakit? Papa, baka hindi ka maniwala sa sasabihin ko. Ang zoo na to ay critical para sa kinabukasan ng China. 1 buwan pa, maiintindihan mo. Hindi ko pa pwedeng ipaliwanag ngayon ang lahat. Sige, gawin mo na itong unang hakbang sa negosyo mo. Dragon, palakihin mo na agad. 1 buwan mula ngayon, gulat ang mundo. Direktor, lalo pang lumalaki ang butiki. Nakakatakot na. Magre-resign na ako. Aalis na rin ako. Sa ganitong sitwasyon, matutuklasan din ang dragon balang araw. Kung wala na talagang paraan, ibubunyag ko na lang na galing ako sa hinaharap. Kailangan paghanda ang lahat. Dragon, salamat sa pagprotekta mo noon sa akin. Sa buhay na ito, hindi ko hahayaang mamatay ka.
So, reborn din pala ang babaeng ito. Ibig sabihin basta maraming pagkain. Hindi ako mamamatay. Habang ngayon, 70 metro ang haba, 50 tonelada ang bigat. Miss Liu, bakit naging ganito ang butiki? Parang bingi na siya. Siya ang boss na dragon. Director, may problema. Maraming reporter at tao sa labas. Lahat gusto makita ang dragon. Anong nangyayari? Paano nalaman ng iba na may dragon dito? Kagabi, may drone na pumasok sa zoo. May video ng dragon. Sumikat na ang video sa social media. Nakakainis. Alam na rin ni Papa, mukhang kailangan ko nang ipakita na reborn ako. Pasok. Sige nga, anong nangyari? Marketing mo lang ba ito o totoo may dragon? Papa, masusurpresa ka sa sasabihin ko. Pero totoo lahat ito. Dito sa zoo namin, may totoong dragon. At ito ay dragon niya. Walang kwenta, imposibleng may dragon dito. Alam mo bang malaki epekto nito? Ngayon, trending na ito online. Kapag nalaman ng media na peke ito, lahat kasinungalingan mo, malaking epekto ito sa kumpanya, alam mo ba? Totoo lahat ito. Kung hindi ka naniniwala, pwede kang pumunta mismo sa zoo. Sige, pupunta ako. Yung sinasabing dragon. Grabe, 58 plate number to. Kotse ni Ing Liu yan. Pati si Ing Liu nandito. Anong klaseng halimaw ito? Papa, siya ang dragon. Dragon na magliligtas sa China sa hinaharap. Pwede bang pumasok at tumingin? Boss, baka delikado. Hindi natin alam kung kakain siya ng tao. Kung siya ang tagapagtanggol ng China, hindi niya ako sasaktan. Ano nang ginagawa ninyo? Nakakapagsalita ka pala. Ako ang dragon. Magsalita ng tao, madali lang yon. Dakilang dragon, wala kaming masamang balak. Pakiusap, bawasan nyo ang pressure nyo. Kapag nagpatuloy ito, mamamatay kaming lahat. Dakilang dragon, ako po ang nag-aasikaso ng pagkain nyo nitong mga araw. Kumusta naman po ang pagkain? Alam ko na, salamat sa pag-aalaga sa akin. Hindi ko makakalimutan. Dakilang dragon, sa loob ng 20 araw, lalabas ang mga halimaw. Pakiusap, protektahan mo ang China. Protektahan mo kami. Anak, anong sinasabi mo? Alam ko na, pinadala ako ng langit upang puksain ang mga halimaw at iligtas ang China. Enes Liu, may problema. May mga investigador sa labas. Nakatanggap sila ng report na may illegal na hayop tayo dito. Gusto nilang pumasok at mag-check. Ano? May mga investigador, kapag pumasok sila, makikita nila ang dragon. Ngayon pati investigador ay nandito na. Lalong lalaki ang dragon sa hinaharap. Darating din ang militar balang araw. Ako na muna ang bahala rito. Isipin mo na rin ang susunod nating gagawin. Malalaman din ng mundo ang tungkol sa akin. Hindi niyo na kailangang itago. Panginoong Dragon, may tutulong ba kami sa inyo? Higit pang pagkain. Sige po. Bilhin agad ang lahat ng karne sa lungsod. Ipadala lahat sa Kinzu. Evolution points, 15,000. Skill unlocked, Dragon Flame. Matapos ang ilang araw na pagkain ng karne, ang lakas ko ay nakakatakot na. Umaabot na sa 2 kilometro ang haba ko, at ang bigat ay 30,000 tonelada. Napakalaki at nakakatakot na ng anyo ko. Kumikinang ang ginintuan kong kaliskis, kasing anyo ko na ang alamat na dragon. Nakuha ko na ang skill na magbago ng laki. Ngayon, liliit muna ako, habang lumulutang sa ere. Panginoong Dragon, ang mga bagay na pinapahanap nyo, nandito na po. Lulunukin mo ito, hindi ko ito kailangan. Makatutulong ito sa iyo. Salamat po, Panginoong Dragon. Salamat. Maraming salamat, Panginoong Dragon. Tumayo ka na. Sa ngayon, may kalahating buwan na lang bago ang pagsalakay. Ramdam ko ang maraming malakas na enerhiya. Ituloy ang paghahanap sa mga sinabi ko. Palalakasin ka ng mga bagay na ito. Halo, Ruyan, ilayas mo na ang dragon, paparating na ang militar. Huli na, nandito na sila.
Makinig kayo sa loob. Napapalibutan na namin kayo. Lumabas na kayo ngayon din. Huwag. Hindi kami masamang tao. Ang Dragon Head Badge. Siya si General Wang sa nakaraang buhay. Siya ang pumatay sa unang halimaw sa China. Tunay nga ang dragon. Hindi nagsinungaling ang satellite. Totoo ang lahat ng nasa internet. Targetin ang halimaw na iyan sa ere. Huwag. Huwag kayong magpaputok. Mabubuti kaming tao. Ito ay ang sagradong dragon. Narito siya upang iligtas tayo. General, gusto ko kayong makausap ng sarilinan. Oh, CJ. General, tunay na dragon ang nilalang na iyan. Narito siya para protektahan ang ating bayan. Enye. Akala mo ba tanga ako? Alam ng lahat na ang mga dragon ay hindi totoo. Bakit sa Chinese zodiac, may isang nilalang na hindi raw totoo? Gawa-gawa lang ang mga dragon. Halimaw lang yan na mukhang dragon. Huwag kang pauto sa kanya. General, ang sasabihin ko sa inyo, baka mahirap paniwalaan, o baka isipin yung kalokohan. Pero totoo ang bawat salita ko. Mula ako sa hinaharap na buhay muli. Hibang! Walang taong nabubuhay muli. Liuro yan para lang makapagsinungaling. Pati ganyang kwento ay naimbento mo. General, may football match ba ngayon? Laban sa kalaban? Magsisimula na sa loob ng 1 oras. Alam ko ang magiging resulta. Sa unang 2 minuto ng laro, makakagol ang East. Ang pangalawang gol, Yikis pa rin. Sa pamamagitan ng isang bicycle kick, ang resulta ng laban ay 5-0. Panalo ang Amerika. Paano mangyayari yon? Paano mananalo ang Amerika? At tambak pa, may 1 oras pa naman. Kung hindi naniniwala ang general, maghintay tayo para mapatunayan. Sa tingin mo ba, may oras pa ako para sa'yo? Meron. Nakasalalay dito ang ating hinaharap. Galing talaga ako sa hinaharap. Tungkulin kong iligtas ang bayan. CJ. Bibigyan kita ng 1 oras. Magpahinga muna ang lahat. Manatili ang mga helicopter sa ere. Kikilos tayo matapos ang 1 oras. Tama. Nagkatotoo ang lahat. Nan. General, naniwala na ba kayo? Talagang galing ka nga sa hinaharap. Bumalik ako para iligtas ang China. Makinig ka ng mabuti sa sasabihin ko. May 15 araw na lang. Susulpot ang mga halimaw sa buong mundo. Tulad ng mga halimaw sa mga pelikula, darating sila sa totoong mundo. Malapit na ang katapusan ng mundo. Noon, hindi lumaki ng sapat ang dragon, kaya hindi niya tayo lubos na naipagtanggol. Sa huli, namatay siya sa labanan. General, kung duda pa rin kayo, pumunta kayo sa Haishi sa loob ng 5 araw. Lalabas ang mga halimaw mula sa wormhole. Kakalat ang mga wormhole sa buong mundo. Kung totoo man ang lahat ng iyon, sa dragon na lang ba tayo aasa? Sa mga unang buwan, siya lang ang sandigan natin. Wala tayong kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ano ang maitutulong ko? Pwede bang pakainin siya ng buong bansa? Kaya ba niyang ubusin? Kaya niya. Are-report ko muna ito sa taas. Hindi na maitatago ang tungkol sa dragon. Dahil kailangan natin ang tulong ng bayan. Sa tingin ko ay dapat na itong isapubliko. Ipaalam sa lahat ang tungkol sa dragon. Tama, pakainin natin ang tagapagtanggol natin. Bantayan ang dragon upang mabilis siyang lumaki. Ito ang tamang paraan. Naintindihan ko. Liu, paano mo nagawa yon? Ayos na. Magpahinga na ang lahat. Magbubukas na ang zoo bukas. Bukas? Nagbibiro ka ba? Iba na ang zoo ngayon kumpara dati. Seryoso ako. Magbubukas tayo bukas. Para makita ng lahat ang dragon. Liu, may kailangan pa ba kayong ipagawa? Ang ibang mga bagay, ang pamilya Liu na ang bahala. Maaari na kayong umalis. Panginoong Dragon, pwede ba kayong maging kasing liit ng butil ng bigas? Gagamitin mo ba ako para makuha ang atensyon ng lahat? At pagkatapos ay pakainin nila ako? Opo, hindi na po ito maitatago. Para mabilis po kayong lumaki. Ito ang pinakamainam na paraan. Nasasayahan ka ba? Opo, ganyan nga. Ano? Alilivestream mo ang dragon, paubos na ang ating oras, hindi pa lubos na lumalaki ang dragon. Kailangan pa natin ng maraming pagkain. Hindi natin ito kaya ng mag-isa. Ang pagkakaisa ng bayan ang pinakamalakas. CJ, kabibili ko lang ng isang livestream platform. Gamitin natin ang platform na to para mag-livestream ng buo. Ginoong Shenlong, ito ang mga drone. Bukas na, ipapadala nila ang footage dito sa iba. Makikita ng buong bansa ang inyong presensya. Ano ng unang Shenlong sa mundo yan? Ano nga ba ang hype dito?
Bukas ng 12 ng tanghali, magla-live kami ng unang Shenlong sa mundo. Hoy, Chief, totoo ba ang sinasabi mo? Sabi mo may lalabas na halimaw after 15 days. Mukhang tama si Liu Ruyan. 0 days ago, sa East Sea area, nakakita talaga kami ng isang black hole na biglang lumitaw. Black hole, Vietnam. Sa black hole na iyon, may dalawa talagang kakaibang nilalang na lumabas. Daan-daang bala bago sila napatay. Nung inaral ang bangkay, hindi sila anumang kilalang hayop sa mundo. Bukas, ako mismo ang pupunta sa kwarto para tingnan ang Shenlong. Kung tunay siyang tagapagtanggol ng China, hindi tayo pwedeng magwalang kibo. Ngayon, habang lumalaki ang katawan ko, mas marami akong kailangan kainin. Lalo na yung mataas ang energy, mas lumalaki na ang pangangailangan. Ang haba ko ngayon ay 5 kilometro. Timbang ko 70,000 tonelada. Ginoong Shenlong. Paminsan pa, kalahating oras mula ngayon. Ang live stream magsisimula sa oras mismo. Sa pagsisimula, magbubukas din muli ang zoo. Naghanda kami, mas mahigpit na seguridad, lahat galing sa mga sikat na security company sa bansa, para masigurong ligtas ang Shenlong live stream. Naintindihan ko. Malapit ng mag-12, hindi ko alam ang marketing ng Shenlong. Narinig kong binili ng Liu Group ang platform na ito. Umalis ka, sino bang gustong tumingin sa mga babae? Babae, gusto ko piliin kung kailan. Nasaan ang Shenlong? Ilabas niyo siya agad. Sigurado akong lahat dito ay para kay Shenlong. Hindi na ako magsasayang ng salita. Tara, sabay nating panoorin si Ginoong Shenlong. Baka special effects lang to. Paano magkakaroon talaga ng dragon? Ginoong Shenlong. Ayaw pa rin maniwala ng mga tao na buhay ka. Pakitaan mo sila ng gulat. Ang lakas ng sigaw. Hindi ito tunog ng anumang hayop sa mundo. Ngayon, ang Shenlong ay lumilipad sa ulap na may kidlat. Mga kasama ng Knight, tumingala lang kayo. Makikita niyo si Ginoong Shenlong. Oh, oh. Si Shenlong nasa Kinsu. Para sa gustong magpakain kay Shenlong, pwede kayong magdala ng pagkain. Tandaan, puro karne lang kinakain ni Shenlong. Grabe, nakakagulat ang Shenlong. Hindi ako naniniwala. Sigurado, special effects lang yan. Paano magiging special effects? Nagviral na ang mga larawan ni Shenlong online. Fake news lahat yan. Burahin mo yan. Huwag burahin. Totoo si Shenlong. Dagdagan ang spotlight dito para mas marami pang makaalam. Talagang Shenlong yan. Kayang magsumo ng kidlat. Parehong-pareho sa mito. Chief, anong utos mo? Napanood mo na ang Shenlong live stream. Umuwi ka muna. Maghahanda na tayo ng meeting. Pwede bang isama si Liu Ruyan? Sige, dalhin mo siya. Kung galing siya sa future, siya ang magiging susi. Ang astig at lakas niya. Kwento ng alamat, hindi mo ako niloko. Ganyan pala ang totoong itsura ng dragon. Totoong dragon siya. May Diyos talaga ang aming mga kabalyero. Mahal na dragon, sana ay bigyan ako ng magandang kalusugan. Maraming biyaya at kita. Uy, ilang kilo ng karne ang dinala mo? 10 kilo ang kinuha ko. Hindi ko alam kung sapat ba to para kay dragon. Ubus na karne namin sa bahay, kaya bumili muna ako ng 50 kilo. Hindi ko inakalang makakapakain ako ng dragon. Talagang lakas ng bayan ang pinakamalaki. Sa isang oras lang, 5 toneladang karne agad ang nakuha. Miss Liu, pwede ka bang dumalo sa meeting ngayon? Gusto kang makilala ng chief. Sa wakas, nagsimula na. Hindi na maulit ang nangyari sa Huaxia ngayon. Totoong dragon talaga siya. Ito po si Liu Ruyan, anak ni Liu Qingsong, pinakamayamang tao sa Huaxia. Hello sa lahat ng Dragon Warriors. Mabuhay, Chief.
Umupo na kayo. Miss Liu, diretso na tayo. Narinig ko na galing ka sa hinaharap. Nabuhay ulit ako. Galing ako sa 3 buwan mula ngayon. Kalokohan, imposible yan. Ano tingin mo dito, laro lang? Hindi pwede dito ang kwentong ganyan. Chief, baka niloloko ka lang niya. Tumahimik kayong lahat. Napanood niyo ba ang livestream ng Dragon ngayon? Chief, tingin niyo totoo ba to? Totong totoo yan. Hindi ko akalaing maniniwala si Chief. Akala ko mahihirapan ako magpaliwanag. Pakita ko sa inyo ang ilang bagay. Cannibal Monster. Tama ang hinala ko. Miss Liu, kilala mo ba tong halimaw na to? Lalabas yung halimaw na iyan sa loob ng 14 na araw. Ang pangalan niya ay Cannibal Monster. Mabilis siyang gumalaw at napakalakas ng sigaw na parang takot ang kaluluwa. Kayang lunukin ang tao ng buo. Matigas pa ang katawan niya. Kahit atakihin ng malakas na sandata, magtatagal siya ng ilang minuto. Ano? Sa loob ng 14 na araw, puno ng halimaw ang buong mundo. Wala na, end of the world na iyan. Kakatuklas lang namin sa mga halimaw na to. Inaral ko ang isig nila. Hindi sila galing sa anumang hayop dito sa mundo. Pati mga siyentipiko, hindi maintindihan kung ano to. Pero si Liu Ruyan agad niya itong nakilala. Posibleng galing nga siya sa hinaharap. 14 na araw na lang ang meron tayo. Kailangang handa na ang lahat. Miss Liu, alam mo ba, saan unang lilitaw ang halimaw sa Huaxia? Sa araw na iyon sa dormitoryo, malapit na ako sa zoo noon. Biglang may malaking halimaw na lumitaw. Tinangka akong saktan. Kung hindi dumating agad si Dragon at iniligtas ako, patay na siguro ako. Kaya ako bumalik mula sa kamatayan. Para iligtas ang Huaxia, bigyan ng lakas si Dragon. Chief, kaunti na lang ang oras natin. Kailangan nating mapalakas si Dragon agad. Siya lang ang pag-asa ng Huaxia. Alam ko, iniisip mo, gusto mong gumawa ng pader laban sa mga halimaw, hindi ba? Paano mo nalaman yan? Ginawa mo rin yan noong nakaraan. Noon, maganda ang desisyon na iyon para sa akin. Pero hindi ko na ganun iniisip ngayon. Kasi yung pader na ginawa ng tao ng 1 buwan, 1 minuto lang, wasak agad ng halimaw. So, sa Dragon lang talaga aasa ang tao. Saka may ideya ako. Pero kailangan ang pahintulot ni Dragon. Ano ng ideya mo? Mga anak ng Dragon ang mga tao ng Huaxia. Baka magiging mas malakas tayo gamit ang Dragon Blood. Pwede natin tanungin si Dragon kung pwede makahingi ng konting dugo niya, tapos gawa tayo ng Gene Serum para mas lumakas tayo. Pero ideya ko lang yan. Hindi rin sigurado kung gagana. Mukhang pwede subukan. Pero ang pinakamahalaga ngayon, kailangan palakasin si Dragon. Kung lalaki siya, doon lang tayo safe. Hindi kaya ng mga baril ang halimaw. Kahit nuclear, walang epekto. Ano? Totoo ba yan? Noon, may halimaw na tinatawag na Gilagon. Unang nakita sa bansang Wukong. Kaya nitong sumipsip ng energy mula sa nuclear bomb. Isa siya sa pinaka-nakakatakot na halimaw sa hinaharap. Opo, naiintindihan ko na. I-report ko ang lahat ng to. Miss Liu, ngayon, salamat sa pagod mo. Simulan na natin ang feeding plan. Mag-import ng pagkain sa buong mundo. Pakanin si Dragon sa lahat ng paraan. At para makakuha ng Gene Serum, kailangan ding pumayag si Dragon. Ito ang unang hakbang para mapalapit tayo kay Dragon. Mahal na Dragon, may good news ako sa'yo. Nag-attend ako ng meeting. Buong bansa tutulong para sa'yo. Dadalhin nila sa'yo ang mas marami pang pagkain. Naintindihan ko. Ipagtatanggol ko ang Huaxia ng buong lakas ko. Pangako ko yan sa Huaxia. Umayag siya. Nangakong poprotektahan ang Huaxia. Mahal na Dragon, may isa akong kahilingan. Pwede pa hingin ng bolt ng dugo mo? Naintindihan ko. Gusto niyong gamitin dugo ko para gumawa ng Gene Serum. Para maging mas malakas kayo. Opo, mahal na Dragon. Sana hindi kayo magalit. Hindi ako magagalit. Pero ang dugo ko, hindi kayang tanggapin ng tao basta-basta. Oh, heto. Ilagay niyo sa lalagyan. Dilute niyo ng 100 milyong beses. Doon lang pwedeng gamiting serum. Kung hindi, puputok katawan niyo at mamamatay. Salamat, mahal na Dragon. Gamitin niyo ng maayos. Hahaha, ang Celestial Dragon ng kaharian, ibabahagi ang kapangyarihan niya sa lahat. Ayos, agad akong magpapadala ng escort para sa'yo. Sa nakaraang 4 na araw, maraming pagkain ang binili ng Huago mula sa atin. Tinanong ba kayo tungkol sa order? May order din kami doon. Kami rin. Wala tayong magagawa. Naibenta ko na lahat ng karne ko sa Huaxia. Alam niyo naman, sa amin karne lang ang sagana. Karne lang ang marami sa amin. Pabor na pabor kami kung tutulungan kami ng Huaxia. Ayos lang yon para sa amin. Pero para saan ba ang ganitong karaming karne? Bukod sa kainin, hindi naman magagamit pang gyera, no? Pero bakit ganon karaming karne ang binibili ng Huago? Nagkakaroon ba sila ng tagutom doon? Di rin namin alam ang sitwasyon. Hayaan mo na, karne lang naman. Wala namang gaanong lugi. Kung may order, tanggapin lang lahat. Si Loli, nasagot na ang order sa iba pang lugar. Tapos na ang procurement. Haha, di ko inasahan na ang dali lang ngayon. Mukhang walang naghihinala sa atin. Nakolekta na ni Loli ang 30,000 toneladang karne sa bansa. Sige, agad dalhin sa dormitoryo. Sa panahong ito, kumakain ako ng daan-daang toneladang pagkain araw-araw. Umabot na sa 30,000 metro ang taas ko ngayon. Timbang ko ay 45,000 tonelada. Nakakuha pa ako ng 12 na bagong kakayahan. Araw-araw, may higit 10 helicopter. Dala-dala ang karne at dinadala dito. Habang bumibilis ang paglaki ko, palaki ng palaki rin ang kailangan kong enerhiya. Ngayon, ilang daang toneladang pagkain. Nagdadagdag lang ng 3,000 evolution points.
Kumain, dagdag 3,000 evolution points. Buti na lang nandyan si Liu Ruyan. Mahal na Shenlong, may dala po kaming mataas na value na pagkain. Ilapag na lang dyan. Pagkatapos kong lunukin ang high energy na pagkain, nakakuha na naman ako ng bagong kakayahan. Shenlong Eyes at Distant Journey. Likang, bakit lahat ng Chinese sa ibang bansa ay umalis na? Dahil sinuportahan nyo lahat ng orders namin, sasabihin ko na sa inyo. May 5 araw na lang. Darating na ang katapusan ng mundo. Maghanda na kayong depensahan ang sarili. Maniniwala ka ba sa ganitong weird na balita? Kahit totoo pa, papayagan ba ng China na sabihin nila ito ng kusa? Ha. Ayos. Tagumpay na ako. Na-develop na ang Shenlong Serum. Ang galing. Sobrang galing. Sa wakas, nagtagumpay din. Agad ipaalam kay Loli. Dapat mabilis nating simulan ang eksperimento. Loli, tagumpay ang development ng Shenlong Serum. Totoo ba? Pupunta na ako agad sa laboratorio. Ayos. Natapos din ang development. Agad simulan ang test. Loli, siya po ang volunteer, Shenlong. Loli, tutulungan ko ng buo ang experiment. Magaling, Shenlong. Kung may maramdaman kang hindi maganda, sigaw ka agad. Agad naming ihihinto. Simulan ang experiment. Naintindihan? Sige, simulan na. Ihanda ang pag-release ng serum vapor. Kapag may mali, sigaw agad. Agad ihinto. Wag. Wag ihinto. Ayos pa naman ako. Shenlong, ayos ka lang ba? Agad ihinto ang experiment. Buksan ang pinto. Shenlong, ayos ka lang ba? Shenlong, gising. Protektahan si Loli. Shenlong, ayos ka lang ba? Report, Loli, ayos lang ako. Tagumpay ang Shenlong Serum, gumana siya. Hindi na sayang ang aming pagsisikap. Agad simulan ang test. Tingnan ko nga, gaano kalakas ang Shenlong Serum pag ginamit. Handa na ang test. Hydraulic punch bag pressure test. Speed test sa running track. Defense test laban sa malalakas na atake. Simulan na. Ah, yan talaga ang gusto ko. Ganito pala kalakas ang Shenlong Serum. Ito pa ang pinakanilaw na bersyon ng serum. Paano pa kaya ang hindi pa nilalaw? Nakakatakot, pero mas natatakot ako, hindi dahil sa serum, kundi sa kung gaano kalakas ang gumagawa ng serum na to. Agad i-develop pa ang Shenlong Serum. Opo, agad-agad. Tiyak na matatapos ang gawain. Ano nangyayari? Captain, sa ilalim ng dagat, 5 kilometro mula dito. May di kilalang nilalang na papalapit. Gaano pa katagal bago sila makarating? Mabilis ang galaw nila, malapit na sila sa ilalim natin. Ah, ano sabi mo? May 3 metrong taas na tigre sa East Area. Napatay na ba? Dalhin agad dito ngayon. Simulan ka agad ang pagsusuri. Hindi ba may 3 araw pa? Bakit may malaking tigre na ngayon? Hey, sumali agad sa global online meeting.
May lumitaw ba sa inyo na malaking hayop? Nakakita kami ng napakalaking pating ngayon. Pagkatapos ng pagsusuri, mukhang megalodon na matagal ng extinct. Akala ko yung tigre kong 3 metro na ay nakakatakot na. Sa Amerika may megalodon pa pala. Kinatawa ng China. Narinig ko noon na paparating na ang katapusan. May alam ba kayong balita? Kung may alam kayo, bakit hindi niyo sinabi sa amin ng mas maaga? Sige, sabihin niyo ang latest info. Noong nakaraang meeting, sinabi ko na sa inyo noon, hindi ba kayo naghanda ng maaga dahil nagbenta ang mga bansa ng pagkain sa China? Sasabihin ko na sa inyo, may 3 araw pa, lalabas ang mga monster sa mundo. Ang mga malalaking hayop ngayon ay paunang senyales pa lang. May ibang mas nakakatakot pa na darating. Totoo ba yan? Parang mahirap paniwalaan. Malaki ang posibilidad na totoo. Kailangan nating maghanda na. Buwisit, bakit ngayon lang sinasabi? Nagbenta pa kami ng maraming pagkain sa inyo. Kinatawa ng China, siguradong marami pa kayong pagkain. Pwede bang magbenta kayo pabalik sa amin? Pag-isipan ko pa yan. Para yan sa pagkain ng Shenlong. Wala kayong bahagi doon. Anong iniisip pa? Bumili ka ng sobrang daming pagkain. Hindi ba pwedeng magbenta sa amin? Haha, noon sobra kayong nagtaas ng presyo. Halos nangalay na sa pagbibilang ng pera. Ngayon gusto nyo kunin ulit ang pagkain. Imposible yan. Shenlong. Pinadala ako ng military na maging admin ng Monster Center. Ayos, maganda ang nagawa mo. Salamat sa papuri mo. Gagawin ko ang lahat ng mga utos mo. Lilaw, bakit ka nandito? Director Liu, kamusta ang Monster Center ngayon? Lilaw, biro mo yan. Maganda ang Monster Center ngayon. Nakapag-train na ako ng cleaning department ng Monster. Monster Collection Department, Monster Emergency Squad at iba pang 3 teams. Hindi ko inasahan na napakaganda ng ginawa mo. Karangalan ng China na meron kang ganyan. Sobra ang sayo. Gagawin namin yan sa future. Inunahan ko lang sila. Ayos din yan. Hindi na tayo maglalabo-labo. May nangyari ngayong araw. Parang napaaga ang Monster. Siguro alam ko na. Shenlong, ano bang nangyari? Yung mga hayop na yun, siguro kumain ng mataas na energy pagkain. Kaya mas lumakas sila. Walang koneksyon sa monster. Di ko alam kung makakatulong sa iyo ang mga bangkay na ito. Kailangan mo pa ba ng iba? Pwede, kung dadalhin mo lahat, bibigyan pa kita ng isang patak ng dugo ng dragon. Iba talaga ang Shenlong. Alam niya ang iniisip ko. Nakakatakot talaga siya. Lilaw, nagawa na ba ang Shenlong blood serum? Dahil sa hardcore effort namin, tagumpay na ang research. 200 doses na ang nagamit ng unang tester. Napakalakas niya ngayon. Lakas ng katawan niya. Mas malakas kaysa America Captain. Kaya niyang harangin ang bala ng baril. Pero sa mas malakas na rifle, di pa kaya. Ayos, lahat ng tao magiging parang dragon. Hindi na matatakot sa mga monster. Magandang resulta ito. Dapat magpasalamat sa Shenlong. Shenlong. Kukunin ko ang mga hayop para sa iyo. Pero hati tayo sa pagkain. Pwede, kunin mo ang patak ng Dragon Blood na ito. Ito ba ang legendary Dragon Blood? Hahaha. 2 araw pagkatapos, sumunod si Likan sa usapan. Dinala niya ang mutant animal bodies mula sa buong mundo. Bagamat patay na, wala halos epekto sa akin. Pagkakinain silang lahat, tumaas agad ng 23,000 ang evolution points ko. At natutunan ko ang bagong skill. Ang lahat ng bagay ay may buhay. Tahimik lang, makakinig ka sa puso ng lahat ng nilalang. Shenlong, gumawa ang military ng bagong armas. Gusto kang subukan ito. Okay lang ba sa iyo? Kung di pwede, ayos lang. Bakit yun pala? Gusto ka nilang gawing target. Simula nang malaman, napaparating ang monster sa mundo. Walang tigil si Lilao sa pamumuno ng team. Gawa ng bagong armas at bala. 10 araw ang nakaraan, gumawa sila ng rifle na kayang tumagos sa 120 cm steel plate. Gusto kang imbitahan para masubukan ang lakas. Pwede. Hintay lang, Shenlong. Tatawagan ko agad si Lilaw. Lilaw, pumayag si Shenlong. Ayos, magpapadala ako ng tao ngayon para sunduin ka. Shenlong, hintayin natin ang tao ni Likan na susundo sa akin. Pwede na tayong umalis, di na kailangan. Dadalahin ko na lang kita. Paano tayo pupunta? Hawak ng mabuti. Huwag bumitaw. Mama, nakita ko ang dragon. May hindi kilalang nilalang na umatake. Humihiling ng utos para umatake. Ano to? Anong klase ng halimaw? Huwag mag-atake, ito ang dragon ng Diyos.
Pasensya na, Lilolo, hindi ko nasabi sa'yo ng maaga. Kakapagpadala ko lang ng tao para sunduin ka. Hindi ko akalaing sumama ka sa Drago ng Diyos. Gusto mo rin bang maglakbay kasama ang Drago ng Diyos, Lilolo? Pero, grabe, sobrang exciting. Parang muntik nang hindi kinaya ng puso ko. Drago ng Diyos, simulan na natin. Pero, mukhang walang problema, di ba? Huwag kang mag-alala. Kakausap ko lang sa Drago ng Diyos. Sabi niya, sige lang, hindi siya mawawala. Okay na ako. Lahat maghanda. Pagbilang ko ng 3, magpaputok. 3, 2, 1, fire. Ah, masyadong makapal ang usok. Hindi alam kung anong nangyari sa Drago ng Diyos. Hindi siya mapapahamak, di ba? Ayos lang ang Drago ng Diyos. Talagang Drago ng Diyos siya. Ang dami nating bala at bomba. Ni hindi siya nasaktan. Walang kahit anong pinsala. Astig ang Drago ng Diyos. Ito ba ang Drago ng Diyos? Kung ganito, gaano kaya kakakatakot ang mga halimaw sa hinaharap? Ang galing mo, Drago ng Diyos. Nakakatakot talaga. Ang mga bala. Kaya tumagos ng 100 sentimetro na bakal na plate. Pero walang napinsala. Gamit ang teleskopyo, nakita ko ang kaliskis ng dragon. Ni walang bakas ng bala, hindi talaga siya masaktan. Lahat ng modernong armas ay walang epekto sa Drago ng Diyos. Baka nuklear na armas lang ang magagamit. Drago ng Diyos, ano tingin ninyo sa lakas ng armas na ito? Pwede, pero parang kinikiliti lang ako. Pero sa mga halimaw, pwede itong makasugat ng malaki. Sa susunod, pwede nating gamitin ang pinakamatibay na bahagi ng katawan ng halimaw. Para gumawa ng bala, mas magiging malakas ito. Sige, susunod kami kay Director Liu. Pag lumitaw ang mga halimaw, magsisimula tayong mangolekta ng materyales. Drago ng Diyos, ako at si Lilolo may pag-usapan pa. Hindi kami sabay babalik sa inyo. Salamat po ngayong araw. Pero, ang galing talaga ng Drago ng Diyos. Nagawa niyang baliin ang espasyo. Panahon ng sabihin sa lahat, malapit nang lumitaw ang mga halimaw. Maniniwala kaya sila? Hindi sigurado, pero hindi maganda ang sitwasyon ngayon. 3 araw na, nakakita ulit tayo ng mahigit 1-0 halimaw na kumakain ng tao. Mas dumadalas na silang lumitaw. Baka meron pa mamaya. Ang mga halimaw na ito, mas maraming tao ang nakain kumpara sa malalaking halimaw. Magaling silang maghanap at kumain ng tao. Mas gusto pa nilang kainin ang kapwa halimaw. Kapag may namatay na halimaw, sila ang unang lumilitaw. 2 araw na lang. Kailangan handa ang mga tao. Tapos, Drago ng Diyos ang lumitaw. Marami nang nagdududa. May malaki bang mangyayari? Sige, sabihin na natin sa lahat. Ayon sa pinakabagong balita na natanggap dito, 2 araw mula ngayon, may halimaw na darating sa bansa. Lahat ng tao dapat maghanda. Totoo ba to? May halimaw raw na lilitaw. Grabe, utos na ito mula sa itaas. Naku, totoo na pala. Bilis mag-imbak ng supplies. Mama, papa, bilis bumili ng pagkain. Darating na ang halimaw. May tsunami pa. Haha, napakaboba mo bata. Naloko ka na ba ng cellphone mo? Walang halimaw dito. Peke lahat yan. Sinabi ko nga, huwag ka na magpuyat kakatingin ng cellphone. Mas mahalaga maghanap ng trabaho. Hindi totoo, may halimaw talagang paparating. Official na nga nag-announce. Pinakabagong balita ngayon. Natanggap namin ang impormasyon. May halimaw raw na lalabas sa loob ng 2 araw. Lahat ng mamamayan dapat maghanda ng supplies. Sa loob ng 2 araw, manatili sa bahay. Huwag lumabas. Huwag mang-agaw ng supplies. Huwag saktan ang iba dahil sa pansariling interes. Sagot mo ang magiging bunga. Ngayon, alam na ng lahat na lalabas ang halimaw. Bukas, kailangan nating lumikas ng mga tao sa dormitory. Director Liu, ano eksaktong oras lalabas ang halimaw? Ngayon ay Huwebes. Sa susunod na Sabado, tanda ko, linggo ng 1-0 am. Noong lumabas kami ng best friend ko, tapos umangat mula sa lupa ang halimaw na iyon. Sa delikadong oras, Drago ng Diyos ang nagligtas sa akin. Malapit sa zoo ang lokasyon. Okay, naiintindihan ko. So, linggo ng mga 1-0 am. Lalabas ang halimaw. Ang monitor ng Earthquake Bureau ang sitwasyon sa akin. Galing ito sa ilalim ng lupa, kaya kayang mag-detect. Kahit maliit na pagyanig, makikita ang palatandaan. Ako na ang magsasabi sa Earthquake Bureau. Ang tunay na unang halimaw, hindi lumitaw dito sa China. Sa Amerika lumitaw. Ginamit nila ang pinakabagong mecha. Palihim nilang pinuksa ang halimaw. Tinago nila lahat ng impormasyon. Ganyan talaga ang Amerika. Ang mecha ng Amerika ay tumagal ng 2 buwan. Pero bumagsak pa rin sila. Kasi palakas ng palakas ang mga halimaw. Bukas, simulan ang paglilikas ng mga tagakin. Mag-deploy ng military. Hintayin ang paglabas ng halimaw. Bago makasira sa syudad, puksain na. Mecha ang Amerika. So what? Huwag kalimutan, may Drago ng Diyos tayo. Sir, may problema. Lubhang masama ang sitwasyon sa labas ngayon. Kailangan nating baguhin ang plano agad. Simulan na ang meeting. Yes. Mukhang kailangan na ang sequence 0. Hindi pwede. Kapag ginamit ang mecha, lalabas na ang sikreto natin.
Sa tingin ko pwede, ipaalam natin ng mas maaga. Makipag-cooperate tayo sa ibang bansa. Pero may kondisyon, dapat magbigay sila ng pagkain at maraming military supplies. Naniniwala ako na bukod sa atin, walang ibang bansa ang makakagawa ng mecha. Sige, desisyon na yan. A-announce natin ang Zero Series sa mundo matapos ng kalahating oras. Panginoong Shenlong, lahat ng bangkay ng man-eating monster na kailangan mo, naihatid na. Matagumpay ang pagkain. Nagdagdag ng 40,000 evolution points. Nakuha ang bagong skill, Senlo o Wanmang. Grabe, ang taas ng energy ng mga halimaw. Isang man-eating monster ay nagdadagdag ng 1,000 evolution points. Mukhang kailangan kong lumabas para maghanap. Baka makakita pa ako ng mas maraming man-eating monster. Ano nang nangyari? Bakit nagkakagulo ang mga kamelyo? Iniwan nila tayo dito. 0 kilometro pa ang layo pa uwi. Maglalakad tayo pa uwi. Aabutin tayo ng umaga. Pag nahanap ko sila, lulutuin ko silang lahat at kakainin. Halimaw! Halimaw! May halimaw! May halimaw! Giraffe! Tingnan, may bagay sa langit. Buti at nahanap ko na kayo. Salamat sa Diyos, iniligtas tayo ng Diyos. God bless ang as country. Hindi ko akalaing may Diyos dito sa atin. Hahaha, sa future na monster crisis, hindi na tayo matatakot. May Panginoong Diyos tayo. Hoy, bakit biglang may meeting? Busy kami, no. Ang dami pang hindi nagagawa. Wala ba kayong ginagawa kaya nagpatawag ng meeting? Aba, oras na ng gabi ito. Hindi, may halimaw na kasi. Kinatawa ng asan. Nakita mo talaga ang halimaw? Kinatawa ng huaksya. Hindi mo ba sinabi na sa loob ng 2 araw palalabas ang halimaw? Dapat hindi pa ngayon lumalabas yan. Baka niloloko tayo ng kinatawa ng huaksya. Handa na pala kayo. Nagbigay pa kayo ng maling impormasyon. Una sa lahat, hindi naman talaga natin matutukoy ang eksaktong oras ng paglabas ng halimaw. Mabuti nga sinabi ko na sa inyo. Tapos ako pasisisihin nyo. Wala ba kayong hiya? Kinatawa ng asan, sigurado kang nakita mo ang halimaw. Pwede mo bang ilarawan ang itsura? Ganito kasi ang nangyari. Ganito yan. Wala naman talagang euros. Sinasabi mo bang yung malaking halimaw parang ahas ang itsura? Hawig nga, mahaba ang katawan, basta, nakakatakot talaga. Mukhang nandito na ang halimaw. Kailangan nating maghanda ng todo. Harapin natin ito. Aminin ko na rin sa lahat. Gumawa na kami ng mecha. Nakagawa kayo ng mecha. Hindi nga. Yung mecha sa C5, ganun ba yun? Wow! Ano ngayon kung may mecha kayo? Kami sa Huaxia, may Shenlong kami. Ano ang mga kondisyon ninyo? Gusto niyong makipag-cooperate? Bigyan niyo kami ng 1,000,000 toneladang nuclear material. Dagdagan ng 3,000 toneladang nuclear hydrogen. At sandata para sa 1,000,000 sundalo. Lahat ng klase kailangan namin. Sa iba pang kondisyon, usap na lang ng hiwalay. Kung okay kayo, at chat niyo ako secretly. Sobra naman, 1,000,000 toneladang nuclear material. 3 nuclear weapon na pwede mabuo dyan. Ang total lang namin, 40,000 tonelada. Inisip niyo ba ang sitwasyon namin? Wala na halos kami. Enough ang alloy namin. Pero nuclear material, 20,000 tonelada lang. Kung ibibigay natin ang kalahati, pwede tayong bumagsak. Isang mecha lang naman yan. Hindi na kailangan sobra ang hingian. Pwede naman kayong di makipag-cooperate sa amin. Hindi ko kayo pinipilit. Ano nang ibig sabihin nito? Sobra naman kayo. Parang nananamantala kayo. Kung ganun, aalis na rin ako. Sinasabi mo bang si Panginoong Shenlong napunta sa Asan Country? Tapos tinuring siyang Diyos doon? Baka, itanong mo kay Panginoong Shenlong. Kung hindi siya, posibleng may halimaw na sa Asan Country. Sige, itatanong ko. Kung tinatanong mo kung ako ang gumagawa niyan sa Asan Country. Ha? Kakatawag lang ni Old Lee. Sabi niya Diyos ka na daw sa Asan Country. Sa pagkakaalam ko, sa west, sa Mount Arda. Sa ilang araw, may lalabas na portal ng man-eating monster dyan. Doon, sunod-sunod ang dating ng mga man-eating monster. Panginoong Shenlong, doon pwede kang tumingin pag dumating na ang oras. Pwede.
Director Liu, sabi mo ba talaga sa akin lalabas ang halimaw? Sa alam ko, yung unang halimaw talaga sa dorm lalabas. Pero hindi ako sigurado, hindi ko alam kung may epekto ang pagbabalik ko sa nangyayari. Sige, naniwala na ako sa'yo. Maghanda na lang tayo. Bukas, alas 10, lalabas na ang halimaw. Alam natin na poprotektahan niya tayo. Test muna tayo. Kung di natin kayang solusyonan, siya na bahala. Okay, dahil may salita si Panginoong Shenlong. Kampante na ako. Maraming reporter ang nasa labas kay Ginoong Li ngayon. Lahat sila gustong makipag-collaborate sa atin. Gusto nilang i-live stream ang laban natin sa halimaw. Mas mabuting mag-meeting ulit tayo, mga kasama. Ngayon pag-usapan natin. Kung dapat bang i-live stream ang buong pagpatay sa halimaw. Sa tingin ko, hindi ito okay. Madaling mabunyag ang mga sikreto natin dito. Kapag kumalat ito sa ibang bansa, malalaman na nila ang mga plano. Sang-ayon din ako. Walang saysay ang live stream, masyadong maraming ilalantad. Mas maganda kung low-key lang. Director Liu, ano masasabi mo? Iminumungkahi kung mag-livestream tayo. Kahit may risk sa sikreto natin, kung magla-livestream tayo, wala ring magagawa kapag nabunyag. Kahit maagaw pa nila ang research report ng bala, o gumawa ng mas malakas na bala kaysa atin. Walang saysay, di nila makukuha ang Dragon Serum. Maliban na lang kung kukuha sila ng dugo diretso sa Dragon. Kaya dapat talaga mag-livestream tayo. Ipakita dapat ang Dragon sa livestream, para mas maraming bansa ang makipagtulungan sa atin. Noong nakaraang buhay, nag-livestream din ang Amerika ngayong gabi. Tama si Liu Ruyan. May halimaw na lalabas mamaya sa Amerika. Sa style ng gawa nila, hindi nila palalampasin ang ganyang oportunidad sa publicity. Sigurado magla-livestream sila. Eh, may mga 30 minutos pa bago mag-alas 12. Talaga bang lalabas ang halimaw? 10 oras ng gabi dito sa atin. Pero sa Amerika, araw pa ngayon. Doon unang lalabas ang halimaw. Hintayin lang natin. Warning! 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 Malakas na lindol sa Baton City. Lampas magnitude 1.0 na lindol. Lahat ay lumisan na. Umalis na lahat. Hindi ito drill. Hindi ito drill. Lampas magnitude 1.0 na lindol. May posibleng halimaw na lumitaw. Kailangan ng suporta. General William, may balita galing Baton City. May halimaw na lumitaw daw. Nagkaroon ng lindol na lampas magnitude 1.0. Hindi matantya ang mga casualty. Paano nangyari yun, Wang Defa? Bakit ganun kabilis lumitaw ang halimaw? Hindi tugma ang oras sa China. Lagpas alas 12 na dito ngayon. Ibig sabihin, panibagong araw na. Ang mga taga-fake Valley pala, nilin lang tayo sa oras. Load agad lahat ng kamera sa Baton City. Hanapin ang halimaw. Saan ang pinaka-importanting area? Ulat, nasa city center. Dito mismo. Baka hindi halimaw yan. Kundi energy fluctuation lang sa ilalim ng lupa. Sandali, may energy reaction sa ilalim. Ang energy reaction na to, lumalaki ito ng mabilis. Deploy agad ang Eagle Squad. Tiger Tank Team, evacuate ng Hell Squad ang lahat ng tao. Kung kailangan, gagawa tayo ng aksyon. Opo. Bantayan sa lahat ng oras. Kailangan nating patayin ang unang halimaw na ito. Sigurado akong mapapatay natin ang unang halimaw. Mag-livestream na lang tayo worldwide. Para makita rin ng lahat ang lakas natin. Hello? Ha? May halimaw na sa Amerika? Anong detalye? Okay, noted. May halimaw na sa Amerika. Malawak na ang apektadong area doon. Ang dami agad nasaktan. Ganyan ba talaga kadelikado ang halimaw? At mag-open din ang worldwide livestream ang Amerika. Gusto nilang ipakita ang unang halimaw sa buong mundo at papatayin din nila yung halimaw on air. Ayun, di na sila nakapaghintay. Grebe. May kakaibang energy phenomenon sa Amerika. Nakakatakot ang nangyari sa Baton City. Ang unang halimaw ng mundo, heto na. Mountain Beast, si Campola. Campola. Pinangalanan ng foreign agencies ang halimaw na to. At hindi lang ito ang isa. Sa hinaharap, madami pang lalabas. Pwedeng magtago sa ilalim ng lupa o bundok ang halimaw. Kaya tinawag siyang Mountain Beast.
Paumpisa pa lang pero malakas na ang halimaw. Lalo pang lalakas ang mga susunod pa. Lalakas pa ng lalakas ang mga halimaw bawat araw. Dapat bilisan din nating palakasin ang responses natin. Ready na ang Eagle 1. Pakibigay ng utos. CJ, let's go. Panahon na. Okay, copy. Ano nangyari? Bakit walang makita? Eagle Squad. Nakikita niyo ba ang halimaw? Delikado ang mga jets na to. Nan, anong masasabi mo? Sa tingin ko, hindi man makalipad ang halimaw na ito. Pero kaya nitong magtago sa ilalim ng lupa. Pwede pa rin itong makaapekto sa mga gamit na lumilipad. Ano kayang susunod na gagawin ng halimaw? Tatalon siya para umatake bigla. Naku, saan siya napunta? Lumabas na ang energy signal. Nasa ilalim lang ng formation. Falcon Squad, agad mag-take off. Agad mag-take off. Oh. Paano nangyari to? I deploy ang zero sequence. Panahon na para ipakita natin ang lakas natin. Mukhang mahirap pa ring labanan ito kahit ganyan kalakas. Ang lakas ng energy na ito. Kung hirap pa rin tayo dito, baka meron pang ibang paraan. Grabe, ang lakas niya. Sige, halimaw, tikman mo ang zero sequence namin. Ipakita natin sa lahat. Agad na atakihin. Bilisan, tapusin na siya. Tanggap. Mukhang hindi ganun kalakas ang halimaw na to. Hindi pa siya fully developed. Nakita ko na ang mas malalaking kampora kaysa dito. Maliit lang ang halimaw na to. Ayos. Tagumpay tayo. Ha ha ha. Bilisan, talunin ang halimaw. Ipakita sa mundo gaano tayo kalakas. Oh, magpatawag ng meeting. Pag-usapan ang partnership sa bansa ng ganda. Sige, gawin ko na agad. Sa tingin ko, pwede tayong mag-partner. Seryoso naming i-consider ang mga kondisyon ninyo. Lahat ng dati hindi na counted. Pag-usapan natin ang bagong terms. Nakakainis na bansa ng ganda. Ang bilis magtaas ng presyo. Malaki ang makukuha ng bansa ng ganda ngayon. Ayos lang yan. May Dragon God tayo. Hindi sila magiging problema. Lilaw, tingnan nyo, ano yun? Hindi kaya yan si Dragon God? Siya yung Diyos na nakita natin noon. Siguradong tama ito. Dragon God talaga siya. Pero bakit siya napunta sa bansa ng ganda? Iniwan na ba tayo ng Dragon God sa Azangul?
Ano yan sa ulap? Zero sequence. Ano ang nangyari? Hindi, ayokong mamatay dito. Dragon God. Ikaw ba yung sa bansa ng ganda kanina? Ako yun. Ayan na nga si Dragon God. Buti hindi ibang halimaw. Tara na, nakuha na natin. Wala nang dapat ikatakot sa kasagutan. John, ano ba talaga ang nakita mo? Yun! Yun ay mga mata. Nakakatakot at punong-puno ng puot na mga mata. Mga mata lang naman yun. Yung may-ari ng mga mata na yun, siguradong pinakamapanganib na halimaw. Parang si Satanas na lumabas ng impyerno. Ano? Impossible. Ay, mauna ka na. Maniwala kayo sa akin. Yan ang pinakamalakas na halimaw. Huwag niyong hanapin siya. Kahit natalo ng Zero Series ang unang halimaw, yung sumunod na mas malakas na halimaw, malaki ang epekto sa reputasyon natin. Kailangan natin mag-isip ng plano. May naisip na akong desisyon, hindi sinaktan ng halimaw ang ating mecha. Ibig sabihin, ayaw niyang kalabanin tayo. Baka nga kaibigan pa natin siya. Pwede nating gamitin ang halimaw para gumawa ng opinyon. Matandali, magising ka na. Matandali, tingnan mo. Nagpa-presko na si William. Sa totoo lang, ang misteryosong halimaw dati ay kaibigan natin. Nakipagkasundo kami sa kanya. Basta may bangkay ng halimaw, pakakainin siya. At poprotektahan niya tayo. Hindi talaga matago. Haha, ay ang sinabi ni William. Ginawa pa nilang kakampi ang Shenlong. Hindi naman makatwiran. Sinamantala nila na hindi pa malinaw sa lahat ang totoong sitwasyon ng Shenlong. Gusto lang nilang ilihis ang isip ng iba. Pupuntahan ba natin at ibunyag? Ang nakakahiya nilang ginawa. Ginamit talaga nila ang Shenlong pa-promo. Mukhang madaming bansa ang maluloko. Hayaan munang magpanggap ang Amerika. Lalabas din ang katotohanan. General William. Sa ngayon, may higit 10 bansa nang humihiling ng kooperasyon. Gusto nila na kung may emergency, pwede nating ipadala ang Zero Series, kasama ang misteryosong halimaw para tumulong. CJ, full production ng Zero Series. S-deploy agad ang buong hukbo. 2 oras pa. Lalabas na ang halimaw. Huwag magsiksikan ang lahat. Pumila ng maayos para kumuha ng supply. Anong uri ng halimaw ngayon? Galing din sa kabundukan. Parang dambuhalang pagong. Matibay ang depensa niya. Tinawag namin siyang batong pagong. Ayan na, nararamdaman ko ang malakas na enerhiya. Lalabas na ang halimaw. Live sa buong mundo, pakibukas agad. Pinakabagong balita, ang halimaw ng Kinzu ay lalabas na. Live na sa buong mundo. Pakilok ang pinto't bintana. Huwag lalabas ng bahay. Nasaan na ang Shenlong? Hindi ba mula sa Kinzu yun? Bakit wala ang Shenlong ngayon? Shenlong sama. Bakit di raw makita sa screen? Di ba kaya ng satellite makita ka? May bago akong kakayahan. Basta ayokong magpakita. Walang teknolohiya ang makakadiskubre sa akin. Ayan yung batong pagong. May burol sa likod niya. Ang laki at napapansin agad. Lahat, coordinate, 15 degrees northeast. Handang magpaputok. Sabay-sabay ang atake. Lahat ng modernong armas, walang epekto. Buti nakatakas tayo. Ah, anyway. Akala ko malakas kayo. Yun lang pala yun. Imposible, di ba ating bansa ang may halimaw na yun? Bakit napunta sa China? Ang kapal nilang manloko sa atin. Amin ang tunay na dragon. Bumaba na ang tunay na dragon.
Anong klaseng halimaw to? Kahit sa likod ng screen, iba ang bigat ng presensya niya. Sun, Jia, namamalikmata ba ako? Ang laki ng halimaw na yun. Kahit binomba, di pa rin tinalo. Pero na one shot ng Shenlong. Ang bangis talaga ng Shenlong. Isang tira, astig talaga. Hahaha, may Shenlong ang China. Kapayapaan sa bansa. Basta nandyan si Shenlong. Wala tayong dapat katakutan. Anumang halimaw kaya niyang talunin. Diretso patayin ni Shenlong. Salamat Shenlong sa pagliligtas sa China. At sa amin, nag-alay pa nga ako ng baboy noon kay Shenlong. Ibig sabihin, tumulong din ako. Nagawa ko. Mas malakas si Shenlong sa panahong ito. Hindi na maulit ang dating ending ng China. Patayin na ang World Live Broadcast. Matandang Lee, pinakolek ko na ang sample ng halimaw. Kailangang pabilisin ang pag-aaral. Dapat tuloy-tuloy ang research para mapaunlad ang lahi ng tao. Para manatiling buo ang sangkatauhan sa gulo ng hinaharap. Lintik na halimaw, tinulungan mo pa sila. Ano ba talaga yan? Bakit sila binigyan ng ganoong biyaya? Marami ng lugar ang gustong kumala sa alyansa. Mas makakabuti, isipin mo na kung paano ayusin. Sige, naintindihan ko na, at wag mong isipin na di ko alam. Yung bangkay ng halimaw na nakaimbak sa base. Kinuha na ng misteryosong halimaw. Makipag-ugnayan ka sa China. Hanapan mo ng paraan magpalitan ng samples ng FFV ng halimaw. Kailangang pag-aralan ang halimaw agad at mag-develop ng serum. Fuck. Shenlong sama, tapos nang i-collect ang sample ng halimaw. Pwede na kayong kumain. Oh, ang Amerika ay nagdaraos ng internasyonal na pulong. Malaki ang posibilidad na para sa atin ito, Dith. At yung mga tao na yun, malaki ring chance na gusto nila ang sample ng gin ng halimaw. Matagal ko nang nakolekta ang marami niyan. Pwede nating ibenta sa kanila, kapalit ng mas maraming resources. Sa hinaharap ang gin ng halimaw, siguradong magiging global na research project. Walang dahilan para ang China lang ang manguna. Sa huli, mas maraming tao. Mas malaki ang chance ang hindi magtagumpay ang pagsalakay ng mga halimaw. Tama. Ako ang makikipag-usap sa kanila. Kinatawa ng China. Gusto naming makipagkaisa sa inyo. Basta't kaya ninyo kaming protektahan. At magbigay ng kaunting halimaw na gin sample. Bibigyan namin kayo ng resources tulad ng meron ang Amerika. CJ, kailangan pa naming pag-isipan. Kinatawa ng China. Pwede bang magbenta ng kaunting gin sample? Magpresyo na kayo. Kailangan din namin kayo. Sabihin nyo presyo. Paano nga ba ang palitan? Paano tayo magpapalitan? Sige, pag-usapan na lang natin mabuti ang negosyo. Dakilang Shenlong. Gusto ng Russia na makipag-cooperate sa atin. Pero kailangan protektahan mo sila. Pwede. Sige, agad kong i-report. Teka muna, anong kailangan mo, dakilang Shenlong? Bendisyon ni Shenlong. Dakilang Shenlong, ito ang aking basbas. Dahil dito, ang abilidad mong magpagaling at lakas mo ay lalakas pa. Kasama ang proteksyon ko, may taglay kang dragon aura. Karaniwang halimaw, di mga ngahas lumapit sa'yo. Sa oras ng panganib, pupunta ako. Maraming salamat, nakakatanda. Antok na ako, gawin mo na ang iba mong trabaho. O, yung halimaw na yon, normal lang. Kung nakita ng lahi naming mandirigma yan, sigurado, bugbog sarado sila. Hahaha, anong klaseng walang kwentang halimaw yan? Subukan mong tikman ang bala ko. Hahaha. Papa, gumulong ang bola ko papunta sa gubat. Sige, samahan kita kunin iyon. Papa, ano yan? Oh, oh. Ah, halimaw, nandito na ang halimaw. Ah, tatatawag ako ng pulis. May halimaw dito. Papunta siya dito. Report kay General Moss. May halimaw sa Mock City. Isang napakalaking lobo. May nasasaktan na. Pinadala na ang mga sundalo. Ang Eagle Squad ay nasa lugar na. Fire agad. Ano? Nakatayo ang dambuhalang lobong ito. Anong nangyari? Humihiling kami ng suporta mula China. Nasa Mock City ang halimaw.
Umatras, ipaatras silang lahat, parating na ang tulong mula Tsina. Darating nga ba yung misteryosong halimaw? Dumating. Siya nga, kakampi ng China. Kung hindi tatawagin ng China yan. Balang araw, magiging superpower talaga ang China. Walang aaway pa sa kanila. Kailan kaya, magkakaroon din ng ganitong malakas na halimaw ang Russia, na maging kakampi natin? Dumating na ang misteryosong halimaw. Mabait ang halimaw na ito. Safe na tayo. Ah, ah. Ang lakas Euros kayang manipulahin ang kidlat ng halimaw na to. Ano nga ba talaga ang misteryosong halimaw na iyon? Hindi pa nakita ang tunay niyang forma. Angas ng halimaw na to. Mabuti na lang kakampi natin siya. Kung kalaban natin to, patay tayo lahat. Walang laban, sigurado. Ah, tapos na. Masarap palang kainin ang halimaw. May iniwan akong konti para sa inyo. Oh ha 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 ha. Ah, anong nangyayari dito? Baka nasugatan si Shenlong sa aksyon ko. Umalis kayo agad. Mag-i-evolve ako. Ginoong Shenlong, nag-evolve na. Lockdown agad ang zoo para hindi matukoy ng satellite. Sistema, bakit ako mag-evolve? Ang dragon ay kailangang mag-evolve ng maraming beses. Bawat evolution, doble ang lakas niya. Ang pinakamalakas na dragon ay makaka-9 na evolution. Lagpas 9, pinakamakapangyarihan ka na sa universe. Gaano katagal ang evolution? Mas tumatagal bawat evolution. Isang araw ang aabutin ngayon. Sinasabi mo bang ang halimaw na ito ay tinatawag na Kiragon? Napakalakas niya. Tinawag siyang hari ng mga halimaw sa hinaharap. Kasi kaya niyang sumipsip ng enerhiya para mas lumakas. Mas maraming hinihigop, mas malakas siya. Sa Borke, tinawag siyang Kiragon. Pupunta kaya siya sa Huaxia. Mabait si Kiragon, at sobrang talino niya. Kung hindi pa siya develop, di siya lalabas. Palihim lang siyang kakain ng nuclear waste para lumaki. Mananatili lang siya sa ilalim ng dagat. Noon, 2 buwan siyang nagtagong Kiragon sa dagat. Lumabas lang siya noong malakas na siya. Mababa lang ang appearance niya. 3 beses lang siyang lumabas. Lagi siyang lumalabas sa Wakoko. Gustong-gusto siyang patayin ng mga Wakoko. Pero hindi nila kayang patayin siya. Pati mga mecha ng Amerika, di rin nakasapat. Mabuti na lang di siya pumupunta sa Huaxia. Hayaan lang natin siya. Isa the way. Halos kumpleto na ang pag-aaral sa Jin ng Yangi. Nalaman naming pwede itong ihalo sa Shenlong Serum. Kapag naging matagumpay, magagamit natin ang ibang Jin ng halimaw at pagsamahin sa Shenlong Serum, gagawa ng mas malakas na serum. Sobrang lakas ng Jin cells ni Shenlong. Hindi makalaban ang mga Jin ng mga halimaw. Magandang balita ito. Ang bilis ng progress natin. Sa loob ng 3 araw, makakagawa na tayo ng bagong serum. At konting dami lang ng bagong serum ang kailangan. Magsasama agad sa Shenlong Serum. Magagawa na nating mass produce. Lahat ay lalakas. Dapat nating bilisan pa. Nakuha na ng ibang bansa ang mga sample ng halimaw. Pinakamabilis dapat ang Amerika. Okay lang kahit anong research nila, hindi nila matutumbasan ang lakas ng Shenlong serum natin. May balita mula sa Stealth Nation. Humihingi sila ng tulong. Ipadala raw ang sequence 0 para kunin ang sample ng halimaw. Dapat din nating bilisan ang research sa sample. Sunod-sunod ang mga halimaw sa buong mundo. Maraming lugar ang hindi nakalaban. May mga bansa nang nawasak. Sa ngayon, Waxe Monster lang. At mga mecha ng Amerika ang kayang labanan. Napisa na ang itlog ng dragon. Lalabas na si Shenlong.
Congrats sa tagumpay ng evolution ni Shenlong. Sobrang lakas ko na ngayon. Ang patak ng dugo ko makakatulong para gumawa kayo ng mas magandang serum. Hahaha, salamat. Hahaha, nararamdaman kong hindi lang isa ang mundong to. Ano ibig mong sabihin? Hindi lang isa ang mundo. Ramdam ko, may isa pang mundo sa ilalim. Huwag mag-alala. Matagal na siguro ang mundong iyon. Hindi natin ito susuriin. Siguradong hindi rin nila tayo hahanapin. Hanggang dito na lang muna. May halimaw na gumigising sa akin. Hahaha, Ying Smith, dinala na namin ang sample ng genes ng halimaw na gusto mo. Curious lang ako, karamihan ng halimaw nasa Huaxia. Paano kayo nakakuha ng sample ng halimaw dyan? Smith, may sarili kaming source ng impormasyon. Galing ito sa Liakuni. Salamat ng marami, babayaran ko na agad ang natitira. Hi! Sa mga ito, kaya kong pagsamahin ang ibang genes. Gagawa ako ng mas malakas na monster. Tapos kontrolin sila at sakupin ang buong mundo. Hahaha. Maganda ang panahon ngayon. Tamang-tama para mangisda. May monster kaya ngayon? Lahat ngayon ay nerbiyoso. Ma, huwag kang matakot. May dragon nagpuprotekta sa atin. Walang dragon, huwag mong isipin. Ano iyon? Monster lang. Saklolo, tulungan niyo kami. Di ba magkaproblema ang mga tumalon mula taas? Sila ay dragon people. Basta 100 meters lang sa tubig. Okay lang sila. Susunod na, tingnan natin ang lakas ng dragon people. Ha! Ito ang unang operasyon namin. Sana talunin ang monster. Si Chenlong ang lead ngayon. Pinakamadami siyang serum injection. Pinakastable at pinakamalakas pa. Sana wala ng problema. Tingnan natin. Lahat sumunod at lumaban. Monster nasa dagat, hulihin siya. Yeah. Monster, lumaban ka. Ang dragon people, ang galing. Grabe, lakas ng dragon serum. Ay, tumakas siya. Sayang. Ang maliit na lizard tumakas. Dragon Lord. Magaling kayong lahat, hindi ninyo ako pinahiya. Nan, tuloy-tuloy ang effort. Sayang talaga, di ko nasaksihan mismo. Kung alam ko lang, ako na mismo ang pumunta. Maliban kay Liruyan. Lahat magpuyat para sa training. Walang tulog.
Mag-exercise ako. Balang araw, gusto kong maging dragon person.